Ako si Dr. Fernando Manalo at gusto kong kausapin ka ng tapat. Tinatayang ng agham na hanggang isa sa bawat 3 tumor ay maiiwasan sa pamamagitan ng maayos na pagkain. Ang problema ay marami sa atin nang hindi natin namamalayan ay pumipili ng mga pagkain na nagbibigay ng eksaktong kailangan ng mga selulang iyon na gusto nating labanan. Mukhang matigas pero posibleng pinapakain mo ang kanser nang hindi mo alam. Ito ay isang katotohanan na maaaring hindi komportable, pero dapat nating harapin ng diretso gamit ang impormasyon at lakas ng desisyon. Pero narito ang magandang balita, ang talagang mahalaga. Ang ating katawan ay isang kahangahangang makina ng depensa kung bibigyan natin ito ng tamang kagamitan. Inilagay ng kalikasan ang buong botika sa ating kusina. Mga pagkain na hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nagpapagana sa ating mga depensa, maaaring patahimikin ang mga problematikong gene at gisingin ang ating mga tagapagtanggol. Ngayon ay hindi ako narito para magsalita tungkol sa mga imposibleng dieta o mahiwagang gamot. Narito ako para magsalita tungkol sa agham. Ihahayag ko sa iyo ang 16 na pagkain, lahat ay may mga pag-aaral na pang-agham sa likod na maaaring gamitin ng iyong katawan para aktibong lumaban sa kanser. At gusto kong manatili ka sa akin dahil kapag narating natin ang pagkain bilang 11, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim sa paghahanda na maaaring paramihin ang kapangyarihan nito. Ito ang uri ng kaalaman na nagbabalik sa iyo ng kontrol. Magsisimula tayo. Bilang isa, ang broccoli at ang pamilya ng mga krusipero. Ang una sa listahan ay isang tunay na kampiyon. Isang simpleng gulay, pero may brutal na lakas, ang broccoli. At hindi ito nag-iisa, kasama ang buong pamilya nito. Ang coliflor, ang coles de Bruselas, ang repolyo, ano paman, ang nagpapaspecial sa kanila ay ang mga compound na tinatawag na glucosinolato. Isipin mo ito ng ganito, parang bala na hindi pa aktibo. Kapag ngumunguya ka o pumuputol ng mga gulay na ito, isang ensayma, ang myrosinasa, ay lumalabas at boom, pinabago ang bala na iyon sa aktibong anyo nito, ang sulforafano. At ang sulforafano ay isang kahangahangang molekula. Nakita ng agham na lumalaban ito sa maraming harapan. Una, parang tagapamahala ito ng planta ng detoksifikasyon ng iyong katawan. Dumating ang atay at sinasabi sa lahat. Trabaho sa pinakamataas na lakas, tumutulong na neutralisahin at alisin ang mga toxin at carcinogen. Pangalawa, ang sulforafano ay maaaring mag-induce ng apoptosis. Ito ay teknikal na salita para sa isang simpleng bagay, ang programmed cell suicide. Alam ng malusog na selula kung kailan ito dapat mamatay, pero ang mga selula ng kanser ay nagiging immortal at nagpaparami ng walang tigil. Dumating ang sulforafano at sa esensya ay ipinaaalala sa kanila na tapos na ang kanilang oras, muling binubuhay ang utos ng sariling pagkasira. Bukod pa rito, isa pang compound nito, ang indole 3-carbinol, ay tumutulong na i-regulate ang mga hormone tulad ng estrogen, na lalong mahalaga para maiwasan ang mga cancer tulad ng sa suso. Malakas ang ebidensya, ang mas mataas na pagkonsumo ng mga krusipero ay nauugnay sa mas mababang panganib ng kanser sa baga, prostata, bituka, at suso. Ang trick para makuha ang pinakamalaking benepisyo, subukang kainin ito ng hilaw o bahagyang steamed lamang. Kung pakukuluan mo ng matagal, pinapatay mo ang ensayma na gumagawa ng mahika. Isang magandang trick ay putulin ito ng humigit kumulang 40 minuto bago lutuin. Ang oras ng paghihintay na iyon ay nagbibigay daan sa ensayma na gumana at bumuo ng sulforafano na mas matatag sa init. Sa pamamagitan ng pagsasama ng 2 o 3 serving ng mga gulay na ito sa isang linggo, nilalaro mo ang isa sa iyong pinakamagandang card. Bilang 2, ang espinaka at ang mga berdeng dahon. Ngayon naman ay pumunta tayo sa isang grupo ng mga pagkain na siyang definisyon ng malusog. Ang mga gulay na may berdeng dahon, espinaka, kangkong, pechay, malunggay, dahon ng mustasa, lahat ng berdeng mundo na iyon na buhay na buhay. Ang kapangyarihan nito ay hindi sa isang bagay lamang, kundi sa koponan na binubuo ng lahat ng nutrients nito. Ito ay bomba ng mga antioxidant tulad ng luteina at zeaxanthina. Pero ngayon gusto kong i-highlight ang isa sa kanilang mga kayamanan laban sa cancer, ang folate. Ang folate o vitamina B9 ay mahalaga para sa tamang pagkopya at pagkukumpuni ng ating ADN. Ang iyong ADN ay parang pangunahing manual ng instruksyon ng bawat selula. Sa tuwing naghahati ang isang selula, kailangan nitong gumawa ng perpektong kopya ng manual na iyon. Kung may mga pagkakamali o kung nasisira ang manual, maaaring lumitaw ang mga mutasyon na siyang unang hakbang patungo sa kanser.
Kaya nga, ang folate ang tagapagtama ng manual na yon. Tinitiyak na lumalabas ng maayos ang mga kopya at naayos ang anumang pinsala. Ang kakulangan sa folate ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng kanser, sa bituka, suso at lapay, dahil kung wala ito, ang ating ADN ay mas mahina at hindi lamang ang folate. Ang mga gulay na ito ay puno ng mga carotenoid na nagiging vitamina A at ng fiber. At alam mo ba kung para saan ang fiber na iyon? Ito ang paboritong pagkain ng mga mabubuting bakterya sa iyong bituka. Kapag kinain mo ito, gumagawa sila ng mga compound tulad ng butyrate na sa mga pag-aaral sa laboratorio ay nagpakita ng malalakas na epekto laban sa kanser, lalo na sa bituka. Ang payo ay madali. Bigyan ng berde ang iyong buhay at huwag magsawang sa espinaka lamang. Iba-iba. Isang araw kangkong, susunod ay pechay, susunod ay mustasa sa ensalada. Ilagay sa mga smoothie, igisa ng bahagya sa bawang. Sa paggawa nitong bahagi ng iyong araw-araw, binubuo mo ang isang proteksyong kalasag sa antas ng selula. Bilang 3, ang kamatis, ang ating ikatlong pagkain, ay isang prutas na ginagamit natin bilang gulay, isang haligi ng Mediteraneo, at isang pulang kayamanan, ang kamatis. Ang super powder nito ay tinatawag na lycopeno. Ito ang pigment na nagbibigay ng matinding pulang kulay, pero higit pa rito. Isa ito sa pinakamalakas na antioxidant sa kalikasan. Ang trabaho nito ay neutralisahin ang mga free radical. Isipin ang mga free radical bilang maliliit na vandalo na nagwawasak sa iyong katawan, nagdudulot ng pinsala sa ADN at mga selula. Ang naipon na pinsalang iyon, ang oxidative stress, ay isa sa mga sanhi ng pagtanda at ng mga sakit tulad ng kanser. Ang lycopeno ang gwardya na nagpapatrolya at neutralisahin ang mga vandalo bago sila makagawa ng gulo. Ang ebidensyang pang-agham na sumusuporta sa lycopeno ay lalong malakas sa kanser sa prostata. Maraming pag-aaral ang nakakita na ang mga lalaking kumukonsumo ng mas maraming kamatis at may mas mataas na lycopeno sa dugo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit na ito. Mukhang ang lycopeno ay naipon mismo sa tissue ng prostata. Pinoprotektahan ito mula sa loob. Pero hindi nagtatapos doon ang mga benepisyo. Nakita rin ang posibleng proteksyon sa kanser sa baga at tiyan. At ngayon isang mahalagang dato. Hindi tulad ng ibang bitamina na nawawala sa init, ang lycopeno ay mas mahusay na nasisipsip. Kapag niluto ang kamatis, binubuksan ng init ang mga dingding ng selula ng kamatis at inilalabas ito, at dahil ito ay fat-soluble, mas lalong nasisipsip kung isasama mo sa isang malusog na taba. Ang konklusyon, isang magandang homemade na sarsa ng kamatis na niluto ng mabagal na may konting extra virgin olive oil ay bomba ng lycopeno. Kaya huwag matakot lutuin ang mga kamatis. Parami mo ang kapangyarihan nito. Bilang 4, ang strawberry at iba pang berries. Patuloy tayo sa botika ng kalikasan na may isang bagay na gusto ng lahat. Ang mga strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Ang maliliit na hiyas na ito ay hindi lamang masarap, kundi puno ng phytochemicals na may malakas na aktibidad laban sa kanser. Sa lahat ng iyon, namumukod ang isa, ang ellagic acid. Ang ellagic acid ay multi-purpose defender. Sa isang banda, ito ay mahusay na antioxidant na nagpoprotekta sa ating ADN, pero gumagawa pa ng higit. Natuklasan ng agham na maaari itong tumulong sa pag-detox ng katawan mula sa ilang cancer-causing substance, tulad ng sa usok ng sigarilyo. At hindi lamang iyon, mukhang maaari rin itong pigilan ng angiogenesis. Ang salitang ito na kakaiba ay nangangahulugan lamang ng paglikha ng mga bagong daluyan ng dugo na kailangan ng isang tumor upang pakainin at lumaki. Sa pamamagitan ng pagputol sa prosesong ito, tinutulungan ng ellagic acid na gutumin ang tumor, pinipigilan ang paglaki nito, parang pinuputol mo ang supply sa kaaway. Bukod sa ellagic acid, ang mga berries ay may anthocyanins, ang mga pigment na nagbibigay ng mga buhay na kulay na malalakas na anti-inflammatory. At alam nating ang talamak na pamamaga ay perpektong kapaligiran para umunlad ang kanser. Sa pagbabawas nito, ginagawa ng mga berries na mas hindi komportable na lugar ang ating katawan para dito. Ang payo ay tamasahin ang iba't ibang uri. Bawat berry ay may sariling kombinasyon ng mga compound. Pumili ng sariwa sa panahon at sa labas nito. Ang frozen ay magandang option dahil halos lahat ng nutrients ay nananatili. Isang dakot ng berries sa isang araw sa yogurt, sa smoothie o mag-isa ay isang masarap na paraan upang armasan ang iyong katawan. Bilang 5, ang blueberry. Sa loob ng pamilya ng mga berries, ang blueberry ay karapat-dapat sa isang espesyal na pwesto.
Madalas itong itinuturing na isa sa mga prutas na may pinakamalakas na antioxidant power. At may dahilan, ang madilim na asul na kulay na iyon, napaka-intenso, ay nagpapahiwatig na puno ito ng anthocyanins sa napakataas na konsentrasyon. Ang anthocyanins ang responsable sa halos lahat ng superpower nito. Ang kakayahan nitong antioxidant ay kahanga-hanga. Isipin ang iyong mga selula na binobomba araw-araw ng polusyon, stress, masamang pagkain. Lahat iyon ay gumagawa ng free radical, kaya ang anthocyanins ay parang elite shield na sumasalo at neutralisahin ang mga ito sa nakakamanghang bilis. Sa katunayan, ilang pag-aaral ang inilalagay ito sa tuktok ng ranking ng mga pagkain dahil sa kakayahan nitong antioxidant. Pero may higit pa. Naglalaman ito ng isang kawili-wiling compound na tinatawag na pterostilbene. Ito ay katulad ng sikat na resveratrol sa ubas. Pero ilang pananaliksik ang nagmumungkahi na maaaring mas malakas at mas madaling masipsip. Sa laboratorio, nakita na ang parehong anthocyanins at pterostilbene ay maaaring magdulot ng pagpapakamatay ng mga selulang cancer, apoptosis, at pigilan ang paglaki nito sa mga linya ng cancer sa bituka, suso, at prostata. Bukod pa rito, may malinaw na anti-inflammatory effect, tumutulong na pakalmahin ang low-grade inflammation na siyang breeding ground para sa maraming sakit. At kung kulang pa iyon, mukhang pinoprotektahan din nito ang ating utak habang tumatanda tayo. Ang praktikal na payo, huwag magkulang sa blueberry. Tulad ng sinabi ko, ang frozen ay magandang at abot-kayang option buong taon. Isang mangkok ng oatmeal na may blueberry, isang dakot sa smoothie o simpleng bilang merienda. Isa ito sa pinakasimpleng paraan upang bigyan ang iyong mga selula ng first-class na proteksyon. Bilang 6, ang ubas. Ang ating ika-6 na pagkain ay nagdadala sa atin sa mga ubasan at sa puso ng dieta ng Mediteraneo. Ang mga ubas, lalo na ang mga mas madilim, pula o lila. Sigurado akong narinig mo na ang French paradox. Paano sa Pransya, kahit kumakain sila ng medyo maraming taba, ay mas kaunti ang problema sa puso? Maraming atensyon ang napunta sa red wine at particular sa isang compound mula sa balat ng ubas, ang resveratrol. Ang resveratrol ay isang polyphenol na ginagawa mismo ng ubas upang protektahan ang sarili mula sa fungi at stress. At sa ating katawan, ito ay kumikilos din bilang malakas na tagapagtanggol. Pinag-aralan ito ng lubusan at alam na ito ay anti-inflammatory, antioxidant, at ang mahalaga sa atin ngayon, anti-cancer. Mukhang kumikilos ito sa lahat ng yugto ng cancer, initiation, promotion, at progression. Sa unang yugto, tumutulong itong protektahan ng ADN. Sa pangalawa, pinipigilan ang paglaki ng mga selulang nag-mutate na. At sa pangatlo, nakita na maaari itong pigilan ang angiogenesis, putulin ang supply sa tumor, at ang metastasis, ang pagkalat. Isipin ang resveratrol bilang isang bantay ng cell cycle. Kung makita nitong nagwawala ang isang selula at gustong maghati ng walang kontrol, maaari nitong pindutin ang pause button o, kung wala ng lunas, buhayin ang sariling pagkasira. Pero ang mga ubas ay higit pa sa resveratrol. Naglalaman ito ng cocktail ng iba pang compound na nagtutulungan. At isang mahalagang dato, ang pinakamataas na konsentrasyon ay nasa balat at buto, kaya kailangan kainin ang buong ubas. Ang praktikal na payo, piliin ang pinakamadilim na ubas na makikita mo at kainin kasama ang balat. Idagdag sa ensalada, dalhin bilang merienda o i-freeze para sa isang malusog at refreshing na dessert. At kahit may resveratrol ang red wine, huwag nating kalimutan na ang alak ay isang kilalang carcinogen. Ang pinakamaligtas at pinakamalusog na paraan upang makuha ang mga benepisyong ito ay walang duda sa pamamagitan ng pagkain ng prutas. Bilang 7, ang granada, pomegranate. Narating natin ang isang prutas na simbolo ng kalusugan mula pa noong unang panahon, ang granada. At ang modernong agham ay nagpapatunay na karapat-dapat ang reputasyon nito. Isa ito sa pinakamalakas na prutas, isang tunay na konsentradong antioxidant at anti-inflammatory compound. Ang kapangyarihan nito ay nasa kakaibang kombinasyon ng polyphenols, lalo na ang punicalagins at ellagic acid. Ang punicalagins na nasa balat at katas ay napakalakas na ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang katas ng granada ay may antioxidant capacity na hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa red wine o green tea. Sa konteksto ng cancer, ang pananaliksik sa granada ay lubhang promising, lalo na sa cancer sa prostata at suso. Ilang pag-aaral ang nagmumungkahi na ang pagkonsumo nito ay maaaring pabagalin ang pag-usad ng cancer sa prostata.
Nakita na sa mga lalaking nagamot na. Ang pag-inom ng granada juice ay makabuluhang nagpapahaba sa oras bago mag-double ang PSA marker na nagpapahiwatig na mas mabagal lumaki ang tumor. Paano ito ginagawa? Mukhang ang mga compound ito ay nag-i-induce ng apoptosis sa mga selulang cancer. Binabawasan ang pamamaga at tulad ng iba pang pagkain sa listahan, pinipigilan ang angiogenesis. Sa cancer sa suso, nakita sa laboratorio na ang mga extract ng granada ay maaaring pigilan ang pagpaparami ng mga selulang sensitibo sa estrogen. Ang praktikal na payo, ang pagbubungkal ng granada ay maaaring nakakapagod, pero sulit. Maaari mong kainin ang mga buto, arils, ng diretso, idagdag sa ensalada, yogurt o mga putahe ng couscous. Isa pang option ay 100% pure granada juice na walang idinagdag na asukal. Isang baso sa isang araw ay maaaring isang maginhawang paraan upang makakuha ng concentrated dose ng mga benepisyo nito. Bilang 8, ang karot at kalabasa. Ang ating ikawalong punto ay sumisid sa mundo ng mga orange at dilaw na kulay. Mga karot, kalabasa, kamote, mangga. Ang karaniwang salik na nagbibigay ng buhay na kulay na iyon ay ang grupo ng mga pigment na tinatawag na carotenoid, at ang pinakasikat ay ang beta-carotene. Ang beta-carotene ay isang provitamin A. Ibig sabihin, ay binabago ito ng ating katawan sa vitamina A kapag kailangan, at ang vitamina A ay mahalaga para sa immune system at sa isang proseso na tinatawag na cellular differentiation. Ang differentiation ay sa esensya ang proseso kung saan ang isang batang selula ay nagiging mature at nagiging espesyalista. Sa kanser, nawawala ang prosesong ito, nakakalimutan ng mga selula ang kanilang trabaho at nagiging abala lamang sa pagpaparami. Tinutulungan ng vitamina A na mapanatili ang kaayusang iyon. Bukod pa rito, ang beta-carotene ay isang malakas na antioxidant na espesyalisado sa pagprotekta sa mga lamad ng ating mga selula. Ang mataas na pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa carotenoid ay nauugnay sa mas mababang panganib ng ilang uri ng cancer, lalo na sa baga, bibig at suso. Mahalagang banggitin na ang mga benepisyong ito ay nakikita kapag ang mga carotenoid ay mula sa pagkain, hindi sa mataas na dosis na suplemento na sa ilang pag-aaral ay naging nakakapinsala pa nga. Ito ay nagpapaalala sa kahalagahan ng pagkain ng buong pagkain, kasama ang lahat ng kupunan ng nutrients. Ang praktikal na payo, kainin ang rainbow at siguraduhing naroon ang orange at dilaw. Tulad ng likopeno, ang mga carotenoid ay mas mahusay na nasisipsip kasama ng konting taba, kaya ang pag-ihaw ng karot o kalabasa na may konting olive oil o pagdagdag ng abukado sa ensalada na may ginadgad na karot ay magagandang ideya upang mapalaki ang pagsipsip. Bilang 9, ang legumes. Lumipat tayo sa isang haligi ng pinakamalusog na dieta sa mundo. Isang simpleng, murang, at super nutritibo na pagkain. Ang mga legum, lentil, garbanzo, chickpeas, beans, munggo. Ito ay nutritional powerhouse at malaking kaalyado sa pag-iwas sa cancer dahil sa kahanga-hangang pakete ng fiber, plant protein at phytochemicals. Magsimula tayo sa fiber. Ang mga legum ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan. Ang fiber na ito ay ginto para sa bituka. Una, dahil pinapataas nito ang volume ng dumi at pinabilis ang transit, binabawasan ang pakikipag-ugnayan ng dingding ng bituka sa posibleng mga nakakalason na substance. At pangalawa at higit na mahalaga, ito ang paboritong handa ng ating gut microbiota. Kapag hin-ferment ng mabubuting bakterya ang fiber na ito, gumagawa sila ng butyrate, isang compound na pangunahing pinagmumulan ng enerhiya para sa mga selula ng bituka. May malakas itong anti-inflammatory effect at sa laboratorio ay nagpakita na maaari itong mag-induce ng pagpapakamatay ng mga selulang cancer sa bituka. Pero ang mga legume ay higit pa sa fiber. Naglalaman ito ng saponins na nagpakita ng kakayahang pigilan ang pagpaparami ng mga selulang cancer at protease inhibitors na maaaring makialam sa kakayahan ng tumor na sumalakay sa ibang tissue. Bukod pa rito, ito ay mahusay na pinagmumulan ng folate. Ang pagpapalit ng bahagi ng hayop na protina, lalo na ang pulang karne at processed meat, ng mga legume ay isa sa pinakamagandang dietary strategy na maaaring gawin. Ang praktikal na payo, alisin ang takot sa legumes. Kung mabigat sa tiyan, ibabad ng magdamag at itapon ang tubig na iyon, at lutuin kasama ng mga halamang gamot tulad ng kumin. Subukang kainin ito ng hindi bababa sa 3 o 4 na beses sa isang linggo sa sopas, gisado, ensalada o bilang hummus.
Ito ay versatile, nakakabusog at isang mababang gastos na investment sa iyong pangmatagalang kalusugan. Bilang 10, ang whole grains. Ang ating ikasampung pagkain ay ang base ng food pyramid. Pero may mahalagang nuance. Pinag-uusapan natin ang mga whole grains, brown rice, oats, quinoa, whole rye. Kapag kinain sa buong estado, radikal na naiiba ito sa mga refined na version. Ano ang pagkakaiba? Ang isang whole grain ay may 3 bahagi. Ang bran, balat na puno ng fiber at phytochemicals. Ang germ, mayaman sa bitamina. At ang endosperm, ang starch. Sa refined tulad ng white bread at white rice, inaalis ang bran at germ, naiwan ang starch lamang. Sa ganito, halos lahat ng fiber, bitamina, at protective compounds ay nawawala. Napagpasyahan ng World Cancer Research Fund, pagkatapos suriin ang daan-daang pag-aaral, na may convincing evidence na ang pagkain ng whole grains ay binabawasan ang panganib ng colorectal cancer. Ang mekanismo, muli, ay may kinalaman sa fiber at produksyon ng butyrate ng ating microbiota, pero hindi lamang ang fiber. Ang bran at germ ay naglalaman ng lignans at phenolic acids, mga compound na may antioxidant at anti-inflammatory properties na maaaring tumulong na protektahan laban sa hormone-related cancers tulad ng sa suso. Bukod pa rito, ang mga whole grains ay tumutulong na mapanatili ang stable na antas ng asukal sa dugo. Ang mga spike ng asukal at insulin na dulot ng refined ay lumilikha ng pro-inflammatory environment na gusto ng cancer. Sa katunayan, ang mga selulang cancer ay addict sa glucose. Ang praktikal na payo, gawin ang pagbabago. Palitan ang white bread ng 100% whole grain bread. Piliin ang brown rice at whole grain pasta. Simulan ang araw sa oats sa halip na sugary cereals. Galugarin ang ibang grains tulad ng quinoa o barley. Basahin ang labels. Ang susi ay ang salitang whole o integrales ay unang sangkap. Bilang 11, ang green tea. Narating na natin ang bilang 11. At tulad ng ipinangako ko, dito hindi ko lamang sasabihin kung bakit ito napakaganda, kundi ang lihim upang makuha ang lahat ng benepisyo. Pinag-uusapan natin ang green tea, 1,000 taong inumin na inilagay ng modernong agham sa pedestal. Ang bida dito ay isang polyphenol na tinatawag na EGCG, Epigallocatechin 3 galate. Isa ito sa pinaka-pinag-aralan na phytochemical sa planeta at inaatake ang cancer mula sa maraming anggulo na parang isang special forces team. Ito ay brutal na antioxidant mas malakas pa kaysa bitamina C o E. Ito ay malakas na anti-angiogenesis agent, pinuputol ang supply ng dugo sa mga tumor, nag-i-induce ng apoptosis, cell suicide. At bukod pa rito ay nakikialam sa komunikasyon ng mga selulang cancer, nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang hanay. Ang regular na pagkonsumo ay nauugnay sa mas mababang panganib ng cancer sa suso, prostata, bituka, at marami pang iba. At ngayon ang lihim na ipinangako ko. Paano nating makukuha ang maximum na EGCG? Maraming tao ang gumagawa ng 2 pagkakamali. Una, paggamit ng tubig na kumukulo. Ang tubig sa 100 degrees C ay maaaring sirain ang bahagi ng mga delikadong katikin na ito. Ang ideal na temperatura ay humigit kumulang 80 hanggang 85 degrees C. Isang madaling trick, painitin ang tubig hanggang kumulo at hayaang tumayo ng 1 o 2 minuto bago ibuhos sa tsaa. Ang pangalawang pagkakamali ay ang oras. Ang pag-iwan ng tibag ng 30 segundo ay hindi gaanong epektibo. Para sa optimal extraction, hayaang mag-infuse ng 30 hanggang 20 minuto. At narito ang huling trick upang palakasin ito, magdagdag ng konting katas ng kalamansi or lemon. Ang bitamina C at citric acid mula sa kalamansi ay nagpapatatag sa mga catechin at lubhang pinapataas ang pagsipsip. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang citrus juice ay nagpapataas ng dami ng catechin na nakaligtas sa digestion ng hanggang 80%. Kaya alam mo na, tubig sa 80 dasarit, 85 degrees, infusion ng 13 na minuto, at konting kalamansi. Sa simpleng ritual na ito, ginagawa mong isa sa pinakamalakas na medicinal drink ang iyong tasa ng tsaa. Bilang 12 ang pure cacao. Ngayon ay isa na siguradong magugustuhan mo, ang cacao. Pero ingat, linawin natin. Hindi ako nagsasalita tungkol sa milk chocolate na puno ng asukal. Pinag-uusapan ko ang pure cacao or dark chocolate na may napakataas na porsyento, higit sa 85%. Ang pagkakaiba ay mundo. Ang commercial chocolate ay basically asukal at taba. Ang pure cacao naman ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng polyphenols,
na lumalampas pa sa blueberry o green tea sa ilang sukat. Ang mga bida dito ay ang flavonols. Ang mga compound na ito ay sikat sa mga benepisyo para sa puso, pero para sa cancer, kawili-wili ang pananaliksik. Ang flavonols ng kakao ay malalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Tumutulong itong lumikha ng kapaligiran sa ating katawan, kung saan hindi komportable ang cancer na lumaki. Bukod pa rito, sa laboratorio ay nagpakita na ang cacao extracts ay maaaring pigilan ang paglaki ng mga selula ng cancer sa bituka, prostata at suso. Ang malaking kaaway dito ay ang processing at asukal. Ang proseso ng alkalization na minsan ginagamit upang mapahina ang lasa ng kakao ay sumisira sa malaking bahagi ng flavonols at ang asukal, hindi lamang binabawasan ang benepisyo, kundi nagpapakain pa ng pamamaga. Ang praktikal na payo: matutong mahalin ang mapait na lasa ng tunay na dark chocolate. Magsimula sa 70% at pataasin. Hanapin ang natural cacao powder, hindi alkalized, upang idagdag sa smoothie or oatmeal. 2 onsa ng magandang dark chocolate sa isang araw ay isang masarap na paraan upang bigyan ang iyong katawan ng dosis ng malalakas na polyphenol. Perpektong halimbawa na ang pagkain ay maaaring kasiyahan at gamot ng sabay. Bilang 13, ang mga kabute at setas. Ngayon ay sumisid tayo sa misteryosong kaharian ng mga kabute. Hindi halaman o hayop. Ginagamit ang mga kabute sa Oriental medicine sa loob ng libu-libong taon, at ngayon ay nagsisimula ng maunawaan ng Western science kung bakit, lalo na tungkol sa immune system. Ang kapangyarihan ng mga kabute tulad ng shiitake, maitake, reishi, o kahit ordinaryong button mushrooms ay nasa mga compound na tinatawag na beta-glucans. Hindi ito direktang umaatake sa cancer, kundi sinasanay ang ating sariling immune system upang gawin ang trabaho. Isipin ang iyong immune system bilang personal na hukbo mo. Mga selula tulad ng T lymphocytes or natural killer cells, na ang pangalan na mismo ay nagsasabi ng lahat, ay patuloy na nagpapatrolya na naghahanap ng mga traitor na selula. Ang beta-glucans ay parang drill sergeant ng hukbong ito. Ina-activate nito ang mga selulang ito. Ginagawa itong mas epektibo at mas mapanganib laban sa mga tumor cells. Sa mga bansa tulad ng Japan, ang ilang mushroom extracts ay napaka-validated na ginagamit na opisyal bilang supportive therapy kasama ang chemo at radiation, tumutulong na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente. Kahit ang mga extract ay concentrated, ang pagsasama ng edible mushrooms sa ating dieta ay nagbibigay din ng mga benepisyong ito. Narito ang isang mahalagang payo: huwag kailanman kainin ang mga kabuti ng hilaw. Naglalaman ito ng bahagyang nakakalason na substance, ang agaritin, na ganap na nawawasak sa init. Ang pagluluto ay hindi lamang ginagawa itong ligtas, kundi binubuksan ang mga cell wall at ginagawa ang beta-glucans na mas madaling masipsip. Kaya igisa, iihaw sa sopas, pero laging lutuin. Bilang 14, ang bawang at sibuyas. Narating natin ang 2 sangkap na nasa halos lahat ng kusina sa mundo: ang bawang at sibuyas, at ang mga kamag-anak tulad ng leeks o shallots. Ang kanilang katangian na amoy at spiciness ay senyales ng kanilang kapangyarihan. Sa bawang, ang star compound ay ang aliin, na kapag pinutol o dinurog ay nagiging allicin, isang napakalakas na sulfur compound. Nakita ng agham na ang mga compound na ito ay kumikilos sa halos lahat ng yugto ng cancer. Ito ay malalakas na detoxifiers, may antibacterial effects. Mahalaga dahil ang ilang bakterya tulad ng Helicobacter pylori ay nauugnay sa cancer sa tiyan. At sa laboratorio ay nagpakita na maaari itong pigilan ang pagpaparami ng mga selulang cancer. Kinikilala ng World Health Organization ang bawang bilang pagkain na may preventive properties at malalaking pag-aaral ay nakakita ng malakas na ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng bawang at sibuyas at mas mababang panganib ng digestive cancers, lalo na sa tiyan at bituka. At ngayon ay isang vital trick na katulad ng sa broccoli. Kailangan ng oras ang mahika. Kapag gumagamit ng bawang, sa halip na tadtarin at agad ilagay sa mainit na kawali na sumisira sa enzyma, gawin ito. Tadtarin o durugin at hayaang tumayo sa cutting board ng Ben hanggang 15 na minuto bago lutuin. Sa oras na iyon ay nabubuo ang alisin na mas matatag sa init. Sa ganito ay siguradong makukuha mo ang maximum benefit kahit sa mga lutong putahe. Bilang 15, ang mga espesya na may turmeric bilang bituin. Lumipat tayo ngayon sa mga touch na nagbabago ng isang putahe sa lasa at sa kapangyarihan ng gamot. Ang mga espesya: rosemary, oregano, cinnamon, cloves,
Lahat ay may antioxidant properties. Pero ngayon ang walang dudang reyna ay ang turmeric, luyang dilaw. Ito ang dilaw na espesya sa curry. Ang aktibong compound nito ay ang curcumin. Kung ang EGCG ng green tea ay Special Forces Team, ang curcumin ay ang pinaka-sophisticated na intelligence agent sa plant world. Pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan ito sa mahigit 100 molecular pathways sa katawan. Ito ay walang duda na isa sa pinakamalakas na natural anti-inflammatory na pinag-aralan. Ang pangunahing mekanismo nito ay ang pagpigil sa isang molecule na tinatawag na NF-κB. Isipin ito bilang master switch ng inflammation. Ang masamang dieta o stress ay binubuksan ito at nagkakagulo. Dumating ang curcumin at pinapatay ang switch na iyon. Pinapakalma ang pamamaga mula sa ugat. At alam nating, ang chronic inflammation ay paraiso para sa cancer. Bukod pa rito, sa laboratorio ay nagpakita itong anti-angiogenic at pro-apoptotic sa maraming uri ng cancer. Pero may kahinaan ang curcumin. Napakahirap masipsip. Dito pumapasok ang isang fundamental trick. Palaging isama ito sa black pepper, paminta. Ang paminta ay naglalaman ng piperine, isang compound na maaaring magparami ng pagsipsip ng curcumin ng hanggang 2,000%. Bukod pa rito dahil ito ay fat-soluble, ang pag-inom kasama ng konting taba ay tumutulong din. Ang praktikal na payo, gawing basic sa iyong kusina ang golden pair, turmeric at black pepper. Idagdag sa sabaw, sopas, inihaw na gulay, kahit sa smoothie. Bilang 16, ang extra virgin olive oil. At narito na ang dulo, ang liquid gold ng Mediterranean. Ang extra virgin olive oil at ulitin ko, extra virgin. Ibig sabihin ay na-extract ito ng malamig sa pamamagitan ng mechanical means ng walang chemical. Pinapanatili ang lahat ng compound. Ang extra virgin olive oil ay higit pa sa taba. Ito ay fruit juice na may mahigit 30 phenolic compounds. Isa sa pinakakamangha-mangha ay ang oleocanthal. Alam mo ba ang pakiramdam na parang may kagat sa lalamunan kapag umiinom ka ng magandang langis? Iyon ang oleocanthal. Ito ay malakas na natural anti-inflammatory na may mekanismo ng aksyon na nakakagulat na katulad ng ibuprofen. Ang regular na pagkonsumo ay nagbibigay ng patuloy na anti-inflammatory effect sa buong katawan. Bukod pa rito, ang extra virgin olive oil ay mayaman sa iba pang antioxidants at sa squalene, isang compound na pinag-aralan dahil sa chemopreventive properties nito. Napakalakas ng ebidensya. Ang sikat na Predimed study sa Espanya ay nakakita na ang mga babaeng sumusunod sa Mediterranean diet na may dagdag na extra virgin olive oil ay may 62% mas mababang panganib na magkaroon ng cancer sa suso kumpara sa mga sumusunod sa low-fat diet. Ang praktikal na payo, gawing pangunahing taba ang extra virgin olive oil. Gamitin ito ng hilaw upang i-dress ang lahat ng maaari mo. At oo, maaari mo rin itong gamitin sa pagluluto sa katamtamang temperatura. Ang magandang Evo ay stable dahil sa mga antioxidant nito. Hanapin ito sa madilim na bote upang maprotektahan mula sa liwanag. Ito ay pang-araw-araw na investment sa iyong cellular health. Konklusyon, at narito na sila, ang 16 na kahanga-hangang pagkain. Pero ang pinakamahalagang mensahe ay hindi ang mag-obsess sa isa lamang. Ang tunay na susi, ang lihim na sinusuportahan ng agham, ay ang pattern, ang koponan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang dieta, kung saan ang mga pagkaing ito ang bida, kung saan ang kulay ay bumubuhos sa iyong plato, kung saan ang mga whole grains at legumes ang base, at ang malusog na taba at espesya ang iyong mga kaalyado. Ang listahang ito ay hindi isang medikal na reseta. Ito ay imbitasyon upang tingnan ang iyong kusina bilang butika, at ang iyong plato bilang kasangkapan upang magkaroon ng higit na kapangyarihan sa iyong kalusugan. Bawat pagkain ay isang oportunidad upang bumuo ng mas malakas na katawan, isang lugar na hindi gaanong kaaya-aya para sa sakit. Tandaan ang bilang sa simula, ang posibilidad na maiwasan ang hanggang isa sa bawat 3 tumor. Hindi ito istatistika upang takutin. Ito ay pahayag ng pag-asa at kapangyarihan. Kung nagbigay ng halaga sa iyo ang video na ito, kung nagbigay ito ng praktikal na kagamitan upang alagaan ang sarili, hinihiling ko ang 3 simpleng bagay. Una, mag-subscribe at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Pangalawa, i-share ang video na ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Isang simpleng kilos ay maaaring makatulong ng malaki sa isang tao. At pangatlo, gusto kong basahin ka. Mag-comment sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa 16 na pagkaing ito ay bahagi na ng iyong buhay o kung alin ang sisimulan mong isama mula ngayon. Ako si Dr. Fernando Manalo at tandaan mo,
Ang iyong kalusugan ay malaking bahagi ay nasa iyong mga kamay. Kita-kita sa susunod.